Alam niyo ba na noong April 15, 1912, nagbago ang mundo dahil sa isang malaking trahedya? Ang Titanic, tinaguri ang unsinkable o hindi lulubog, ay nabangga sa isang dambuhalang iceberg. Libo-libong buhay ang nawala at ang kwentong ito ay naging isa sa pinakasikat na pelikula at kasaysayan sa buong mundo. Pero naisip niyo ba, paano kung hindi lumubog ang Titanic? Paano kung nakarating ito ng ligtas sa New York? Ano kaya ang itsura ng mundo ngayon? Sa videong ito, tatalakayin natin ang alternatibong kasaysayan ng Ship of Dreams. Kung hindi nabangga ang Titanic sa iceberg, malamang na nakarating ito sa New York noong April 17, 1912. Isipin niyo ang ingay ng mga tao, mga flash ng camera, at ang malaking selebrasyon. Ang Titanic ang magiging pinakasikat na sasakyang pandagat sa panahong iyon. Dahil dito, ang kumpanyang White Star Line ay yayaman ng gusto. Magiging bayani ang kapitan na si Edward Smith, hindi siya may kilala bilang ang kapitan na sumama sa paglubog ng barko. Ang mga mayayamang pasahero sa first class ay magpapatuloy sa kanilang mga negosyo na maaaring nagpabago rin sa ekonomiya ng Amerika at Europa. Dito tayo sa medyo seryosong bahagi. Alam niyo ba na kaya tayo may sapat na lifeboats sa mga barko ngayon ay dahil sa trahedya ng Titanic? Noong panahon na iyon, hindi mandatory na magkaroon ng sapat na salbabida o lifeboat para sa lahat ng pasahero. Kung hindi lumubog ang Titanic, malamang nananatiling kakaunti ang mga lifeboat sa mga barko sa loob ng mahabang panahon. Hindi rin agad magkakaroon ng International Ice Patrol, ang grupo na nagbabantay sa mga iceberg para hindi makabangga ang mga barko. Ibig sabihin, baka mas maraming barko pa ang naaksidente sa mga sumunod na taon dahil hindi tayo natuto sa pagkakamali ng Titanic. Sa pagkalipas ng 2 taon mula 1912, sumiklab ang World War I. Maraming malalaking barko ang kinuha ng gobyerno para gawing hospital ships at tagadala ng mga sundalo. Ang kapatid ng Titanic na Britannic ay ginamit sa gera at lumubog din. Kung buhay pa ang Titanic, malamang na naging bahagi rin ito ng gera. Maaari itong naging target ng mga German U-boats o submarines. May posibilidad na lumubog din ito sa gitna ng gera, gaya na nangyari sa barkong Lusitania. Kung nakaligtas naman ito sa gera, malamang na naging luxury liner uli ito pagkatapos ng labanan, pero luma na ang teknolohiya nito kumpara sa mga bagong barko. Kung sakaling nakaligtas ang Titanic sa lahat ng sakuna, hindi rin ito tatagal ng habang buhay. Pagdating ng 1930s o 1940s, magiging masyado na itong mahal i-maintain. Malamang na ibebenta ito para tunawin ng mga bakal o yung mga scrap metal o kaya naman igagawing isang lumang hotel o museum sa isang port sa England o America. Hindi sana naging sikat ang Titanic sa mga pelikula. Hindi sana naging iconic ang kwento nila Jack at Rose kahit na fictional sila. Magiging isa na lamang itong ordinaryong lumang barko sa mga libro ng kasaysayan na kalaunan ay makakalimutan din ng mga tao. Sa huli, ang paglubog ng Titanic, gaano man ito kasakit, ay nagbigay sa atin ng mga mahalagang aral tungkol sa kaligtasan sa dagat. Ito ang nagturo sa atin na huwag maging masyadong kampante at laging maging handa sa anumang sakuna. Ang kwento ng Titanic ay hindi lang tungkol sa bakal at tubig, kundi tungkol sa tao at sa ating limitasyon. Kayo, ano sa tingin nyo? Mas mabuti bang hindi ito lumubog? O ang trahedyang ito talaga ang kailangan para mas maging ligtas ang paglalakbay natin ngayon?